You already the Holy Spirit. First time na inaccept natin si Jesus Christ, doon po pumasok ang banal na Espiritu. Dito nakipag-dwell sa atin ang Holy Spirit. Siya yung nagko-convict sa atin kung tayo ay gagawa ng kasalanan. At siya yung nagdidikta sa atin patungo sa kabanalan. Maraming Kristiyano takot dahil sa kanilang assurance. Pero ang totoo nito, hindi pahabaan ng paglilingkod ang katunayan na nasa iyo ang banal na Espiritu. Nung nagsimulang tinanggap mo ang Panginoong Kristo, dito pumasok ang banal na Espiritu sa puso po natin. Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14. Kayo man ay napabilang na kay Kristo nang marinig nyo ang katotohanan, ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalataya nyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang pinagkaloob bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang pinangako niya sa atin bilang mga anak niya hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan. At dahil dito, papapurihan siya. Ito yung gagawin ni Satan. Itutuwis niya yung scriptures kahit alam na alam mo ito. Bibigyan kanya ng maraming doubts sa panahon na tayo ay nagkamali habang nakakilala kay Lord. Bibigyan niya tayo ng napakaraming shame sa mga nakomit nating pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sa panahon na tayo ay nalaglag sa pagkakasala, kahit Christian na tayo, ito yung shame na ibinibigay sa atin. Tayo ba ay karapat dapat pa sa kaligtasan? Tayo ba ay karapat dapat pang mapunta sa langit? Pero ito yung pangako ng Panginoon sa atin. Ito yung grace ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat, pero pinagindapat tayo ng Panginoon. So as a Christian, what we do, salvation na binigay sa atin ng Panginoon, i-keep natin sa puso natin. At habang kinekep natin sa puso natin ito, the Holy Spirit lead us to do good things, to do holiness. At mai-share natin to sa kapwa natin. Yan ang sign na una na ikaw ay sinasamahan ng banal na Espiritu.